Doc, ano ba yung pinaka-common or gaano ka-common yung hearing loss sa ating mga Pilipino? Sa ating mga Pilipino, well, worldwide, very common siya, no? So, madalas po na realize or napapag-usapan ng hearing loss pag tumatanda. Kasi nga po, yung organ ng pandinig natin, nagkakaroon din po ng damage as we grow older. And then, meron din pong hearing loss caused by medications, meron din from certain infections ng ear, no? Yung mga complicated otitis media na lumalala. And then, meron din po na tinatawag na congenital hearing loss. Bata pa lang, nade-detect na meron talaga problema sa pandinig. Yun. So Doc, ngayon hearing loss, 'di ba? Ano yung mga usual signs na nako, humihina na pala ang ating mga pandinig? Yes. So mga sa adult po, kadalasan yung lagi nagsasabi ng, ha? Yung ganyan po. Yung kailangan yung kailangan po ulitin, no, yung pagsasalita. Yes po. Oh. Kasi kadalasan po sa mga ganitong tunog na po natin, dapat naririnig na ng kausap. Pero yung pag at arm's length po, no, tapos napapaulit pa rin siya ng sinasabi mo sa kanya. Ibig sabihin, naririnig niya pero nahihirapan po siya mag-process. No. Hindi clear. Hindi na clear sa audible kanya or- po. Oo. Usually sa mga lola, nangyayari yan. And then mapapansin mo, malakas yung nanonood sila kunyari ng telebisyon Masyadong malakas yung or sa volume. cellphone. Ang Yes. lakas-lakas ng volume. Oo. Pero sa kanila hindi. Sa ano po? Yung dun sa mismong nanonood. Kasi nga may Opo. hearing problem. Yes po, kasi iba yung pag-conceive nila ng hearing sa atin na normal ang hearing po. So Doc, paano yun? First person, kung ako, let's say ako yung medyo meron ng hearing loss, meron bang kakaiba? Meron bang mga ugong? Meron bang mga clutter na naririnig? Or talagang sadyang mahina lang po siya? Yun po, yung sinabi niyong ugong kasi or tinnitus po yung tawag namin sa medical term, that's the usual common sign of hearing loss na. So, sa ganun pa lang, yung parang nagiging bothersome na sa pandinig, no? Kadalasan, yun naman po yung ina-ask nila for consultation. Yun na po yung pinupunta nila sa IN. Tapos Doc, bakit sa mga bata? Kung besides sa congenital, ang mga kabataan din ba ngayon prone na rin sa hearing loss because of maybe environmental factors or yung mga nakukuha nila on what they live every day, yung lifestyle po nila? Yes. Repetitive exposure to loud sounds. Yun nga yung kadalasan ng pag-headphones na malakas ang volume. Tapos, yung nabanggit nyo nga kanina, mga pumunta sa concert. Pero usually, ano lang po yun saglit lang po yung hearing loss nun pag sobrang taas po nung decibels or sound. And then, yun po, sa mga bata po kasi, as early as ano naman po sa newborn po, may tinatawag po tayong hearing screening na agad. So, nasa batas po talaga natin to sa Pilipinas na ang lahat ng mga babies po na ipinanganak ay dapat sumailalim po sa hearing test or hearing screening. Di Doc, exposed pala yung mga individuals. Exposed pala Doc yung mga individuals na exposed talaga sa loud sounds. Sabihin natin mga nasa audio, nasa music, yung mga lagi nagsusuot ng headphones, Ng naka-computer, Yes. PPO. Opo. Kasi talagang ito yung ano nila kung naka-headphones man sila, talagang pasok na pasok po yung sound sa kanila, Doc. Oo, so dapat pinapahinga po yung tenga pag ganyan, lalo na yung mga nakasuot ng headphones or binababa po yung volume kasi may certain sounds na exposure lang po na allowed po sa atin. Opo. Ngayon, umpisa natin sa mga maliliit na bata. Ano po ba ang red flags, doktora, na dapat bantayan ng mga magulang? Okay. Unang-una, pagkausap mo siya, tinatawag mo siya, no name calling, hindi siya sumasagot. Tapos, meron po siyang sa school, no pag nasa school age, hindi po kadalasang sumasagot sa mga teachers or parang wala pong nagpe-pay attention do sa classes, humihina ang grades or yung grades po nila ay hindi nagiging maganda. Kunyari, previous siya na honor student and then napansin parang biglang bumaba yung grades. Yung pala nahirapan na siya makarinig. And hindi niya ma-express yun dahil bata pa. Or pwede rin pong hindi niya din napapansin. Or, Hindi niya alam paano hindi niya alam kasi Yes, wala po. naman siyang 'di ba to begin with, wala siyang naririnig. Ano po yung mga treatment options pag Yes. ganyan? Kasi yung kinikwento ko nga kanina kay Mig sa umpisa ng programa na may bata nga na akala nung nanay may mental health problem. Tapos yung pala ay hindi lang siya nakakarinig, kailangan lang pala
ng hearing aid? So, yun nga po, pagkapanganak Yes. pa lang po kasi meron na dapat na hearing screening. Opo. So dapat 'yon alam din po ng parents po, no. And then yung pangalawa, kung napapansin nila na hindi nagsasalita, mapapansin naman po sa milestones ng edad eh. Usually po 'di ba by 1 year old meron ng 1 word, by 2 years old 2 words na, 3 and so on. So, doon pa lang po, as a parent, makikita mo na kung meron talagang hindi nagpe-pay attention yung bata. So, as early as po talaga, less than 1 year old, pwede nyo na pong ma-diagnose or mapa-consult po yung mga bata. Opo. And when do you need a hearing aid? And when do you say na, okay, hindi na to kaya ng hearing aid? May hearing test po kasi ma'am na ginagawa po, no. So isasailalim po tayo sa mga certain frequencies of sounds na doon natin malalaman kung meron hearing loss, no. So tapos ika-classify 'yun as mild ba, may moderate hearing loss, severe na ba yung hearing loss. Doon po tayo magi-intervention ng different po na ways. So pwede po tayong prescription ng hearing aid, no. Pwede rin po tayong mag-surgery doon po sa mga sobrang severe or profound hearing loss. So Doc, simple question lang, no, baka ito rin iniisip nung iba or baka naisip din ito, wala naman tinitake na oral para gumaling ang pangpadinig. Wala naman ganun, Doc. Ay, hindi Meron po. ba? Wala. Kadalasan po kasi tinatanong nadadala po ba sa gamot. Oo. Pero pag kadalasan na sobrang exposure na nga po sa sounds or chronic infection or bata pa lang meron ng hearing loss, hindi siya nadadala sa gamot. Ito po, Ayan. Doc. Ayan. Atinins, tanungin ko lang itong question ni Tita Nona Damian. Doc, totoo po ba kapag malabo ang mata, mahina na rin ang pangdinig? Eldest son ko po, hindi naman siya born deaf. Nabasag eardrum niya dahil sa pagligo sa dagat. May lumabas pa nga sa tenga niya na parang sipon. Oo. Okay. Pero hindi po siya connected sa mata at sa tenga. Okay. Yung No connect. No, No connect. connection po. Oo. Oo. Kasi kung nabasag yun nga po, siguro it's the pressure po from the swimming and the infection that followed after. So pag ganun, pa-hearing test din po niya talaga. Opo. Eto si Marina. Doc, ano pong ibig sabihin kapag may naririnig po akong parang pumipitik sa tenga ko? Meron naman po kasi tayong tinatawag na physiologic tinnitus or yung natural sounds na naririnig natin sa katawan. So, depende lang po talaga pag napapansin natin to. Para siyang aircon na sa una, napapansin mo pero later on hindi na. Kasi habituation po yan. No? Hindi na po natin napapansin. Pero physiologic po. Meron talagang sounds sa ating katawan. So hindi siya dapat ika-alarma? Hindi naman po, unless hirap ka na matulog. Kasi marami pong pwedeng cause naman. So, yung parang mga pitik, minsan it's the blood pressure na mataas pala. Yun, undiagnosed pala na may hypertension, no? So, papakonsult niyo po talaga yun. Paano kung may isa pa, yung para siya nahihilo or imbalance, may imbalance yung tao? Ano na nga bang tawag doon sa ganung condition? Yung nag-vertigo po. Vertigo. Vertigo. Yes. Oo. Vertigo. Vertigo po na may kasamang hearing loss, yun yung mga emergent, no? Yung kailangan ipakonsulta po nila talaga. Oo, kasi Doc, may kakilala nga ako na nagkaroon siya ng freak accident before. Tapos, naapektuhan yung kanyang, tama ba? Nodules ba ang tawag dito? Tama ba, Doc? Nodes, lymph nodes po. Nodes, no. So dito, dahil sa kanyang positioning sa cervico, is, kumbaga nagkakaroon siya ng vertigo. Kasi nga, tatamaan na to. So yun nga po yun, Doc, diba? So, maaring mag-cause siya ng ganun. In some cases. Sa vertigo, pero hindi naman associated yung hearing loss. May other cases lang po talaga na combo po sila. Pero not all naman na may vertigo, merong hearing loss. Oh, so kailan nangyayari yun, Doc? Yung alin po Yung hearing loss sa sabay in vertigo. May conditions po kami na tawag po dyan eh. Tiyatawag po namin yun na low frequency hearing loss or Meniere's disease. No? May kasamang imbalance and hearing loss. Pero hindi naman po lahat nagkakaroon ng ganun. Ayun. Okay. Ito very practical question. Si Divina, paano po ba ang tamang paglinis ng tenga? Ayan, tapos follow-up ko na rin, totoo ba na ang maling paggamit daw ng cotton buds ay pwedeng magdulot ng permanent hearing damage?
So, ina-advise po namin talaga as ENT, wag na kayo maglinis ng tenga. Opo, kasi yung natural production po ng ating earwax, kusa din naman po siyang nalalaglag. No? So, kasi pag lalo po nating pinapasukan ng cotton buds, mas pumapasok po yung earwax sa loob. Mas mahirap po siyang matanggal. But for hygiene purposes, wala talaga, Doc? Hindi na po. Hindi na. Oo, Talaga hindi hindi na. namin advice po mag-cotton buds. So. Okay. Oh. Okay, and siguro po bilang panghuli, kahit nasabihin natin, for example, healthy naman po yung inyong pagdinig ngayon, paano po ba natin mapoprotektahan ang ating pagdinig sa araw-araw? Lalong-lalo na yung mahilig makinig, yung may earphones, may AirPods, at kung ano-ano pa. Correct. Ayun, may tinatawag tayong 60 rule. So, parang 60 volume lang po yung allowed in less than 60 minutes po. So, after nun, mag-rest ka na. Parang 60% volume? 60% may notch po kasi 'di ba sa volume po sa ating cellphone na ganyan. It's either ikalahati mo po yung volume lang ng pandinig or mas mababa pa nga kung mas maganda. For 60 minutes tapos pahinga ka? Less than 60 minutes and then you rest po. Okay. That's good advice, Doc. No? Paano kung nanood ka ng sine? Minsan more than an hour. More than an hour din yung rest. Siguro. Ganun. Well, yung mga after naman manood ng sine, nakakapagpahinga naman yung tenga after. Kasi Yes. yung environment, hindi naman ganun din mag-produce ng malakas na sound. Kasi Okay. minsan 3 hours yung sine. Minsan may malakas eh. Depende. Yung nagugulat ka. Depende pa kung nga Dolby. Pinagmamalaki pumasok pa ka nila sa ganun. start, di ba? Oo. Yung may umuugong, di ba? Correct, oo. Oo, pero Okay. minsan ka lang hindi ka naman araw-araw nanonood ng sine. Yes, opo. Oo, pero well, Doc, maraming salamat po Thank sa you inyong din po oras. for At guesting me. Yes. Thank you. Yan po ang ating ENT specialist, ear, nose, and throat specialist, Doc Aleli Rivera Onya. Maraming salamat, Doc. Thank you po. Thank you, Doc.